magandang tanghal ay magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin para tayo po ay makapag-aaral ng salita ng Diyos. At hayaan niyo lang po yung pag-aaral ng salita ng Diyos dahil kasama na rin dito, iangat natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, lalo na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, lahat ng ating mga pangangailangan at humingi tayo sa Panginoon ng tulong, grasya, at para sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kamag-anak, para na rin sa ating sarili. Amen? Pagkatapos tayo mag-pray, mangangaral lang ako ng konti sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 6. So, kung meron kayong kopya ng Bible, pwede niyong buksan sa Genesis chapter 6. At kung wala naman, pwede lang makinig at magigets din po ninyo yung pinag-uusapan natin. Okay, so mag-pray muna tayo. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na meron po kami ngayong araw na ito upang makapag-aral ng salita ng Diyos. Lord, ang prayer ko po ay ang salita ng Diyos ay maging lakas, Lord, para sa aming sarili, Lord. Kapayapaan, Lord, sa aming isip. At ganoon din, Lord, ito po ay maging pag-asa. Lord, magbigay ng pag-asa sa amin, Lord. At kami po ay lumalapit sa inyo at humihingi ng tulong at kaalaman galing sa banal na Espiritu Santo, Lord, upang matuklasan po namin ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga salitang ito na mapapag-aralan po namin. Lumalapit po kami sa inyo sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen. Genesis chapter 6. Ang aklat ng Genesis, ang ibig sabihin ng Genesis ay simula. So kung babasahin mo yung aklat ng Genesis, magmula chapter 1 tsaka chapter 2, ito ay ang simula ng buong sanglibutan. Nung nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay, so ang aklat ng Genesis ay patungkol sa panimula o sa simula ng lahat, maliban lang ang Diyos. Dahil ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Tapos sa Genesis chapter 2, doon natin makikita na binawal ng Panginoong Diyos na kainin ni Adan ang prutas ng puno ng pagkaalam ng kabutihan at kasamaan. Ngunit pasaway si Adan at si Eva at kanilang kinain ng prutas na pinagbawal ng Diyos. Kaya yan, Genesis chapter 3, bumagsak si Adan at si Eva sa kasalanan at sila ang ating unang mga magulang. Ang dugo natin ay kapare-parehas lang ang dugo natin sa dugo ni Adan. At lahat tayo, maging anumang kulay, lahi, o background na meron ka, lahat tayo ay tao at nanggaling kay Eva at Adan. At kung paano sila ay palpak at bumagsak sa kasalanan, ganoon din lahat tayo. Paminsan-minsan ay bumabagsak din at nagiging palpak tayo sa ating mga kasalanan. At kung paano sila ay pasaway, ganoon din tayo. Lahat tayo pasaway. So Genesis chapter 4, binigyan ng diin ng Diyos yung pamilya ni Adan. Naalala ninyo si Cain at saka si Abel. So Genesis chapter 4 yon. Genesis chapter 5, doon mo makikita yung salinlahi ni Adan, kung ano nangyari sa pamilya ni Cain, sa pamilya ni Seth, sapagkat syempre pinatay ni Cain si Abel at pinalitan ng Diyos si Abel ng isa pang anak na si Seth. Kaya yung salinlahi ni Adan, magmula Genesis chapter 4, chapter 5, mababasa mo lahat sila. At doon, iniwan tayo ni Moises. By the way, ang nagsulat ng aklat ng Genesis ay si Moses. Ginamit ng Diyos si Moses upang ipaalam sa Israel kung saan sila nanggaling, ano ang kanilang history, kasaysayan, at kung bakit kailangan bumalik sila sa lupa na pinanggalingan nila 400 years makalipas ang pangaalipin nila sa Egypt o Ehipto.
So ngayon, sinulat ni Moises itong pinaka-last verse sa Genesis chapter 5 verse 32 ng si Noah ay 500 taon. Ang naging anak niya sila Sem, si Ham, at si Japheth. So yung tatlong anak ni Noah ay magiging mahalaga kasi uubusin ng Diyos yung buong daigdig. Magpapadala siya ng delubyo o ng baha upang wasakin ang buong daigdig sapagkat dumami na naman ang mga tao sa Genesis chapter 6. Pero sila ay pasaway pa rin sa Diyos. Kaya nagpadala ang Diyos ng hatol ng delubyo sa kapanahunan ni Noah. At ang naligtas lamang ay itong si Noah, yung kanyang asawa, yung tatlo niyang anak na lalaki, si Shem, si Ham, si Japheth, at yung tatlo nilang asawa, yung mga asawa ng kanilang mga anak. So 8 lang sila sa buong daigdig na nakinig sa pangangaral ng salita ng Diyos at nakatamo ng pagsisisi at tunay na pananampalataya, kaya sila ay pumasok doon sa arko, subalit ang buong daigdig ay hindi nakinig. At sila ay nasawi doon sa delubyo na pinadala ng Diyos. Mababasa mo ito sa Genesis chapter 6. Well, nasa Genesis chapter 6 tayo at unahin natin yung unang 8 verses sa araw na ito. Genesis chapter 6 verse 1 hanggang verse number 8. Tapos sa susunod na Lunes, Lord willing, nandito uli ako, ganitong oras, ipagpapatuloy natin yung verse number 9 hanggang verse 22. Pero sa ngayon, Genesis chapter 6, verse number 1 hanggang verse number 8, hayaan yung basahin ko yung salita ng Diyos at bigyan natin saysay yung mga napapag-aralan natin. Alright, nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nagkaanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat siya'y laman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Ang mga higante na nasa lupa ng mga araw na iyon at kahit pagkatapos noon, sila ay naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng babae ng tao. Ang mga ito ay naging makapangyarihan ng unang panahon, mga bantog na magdirigma. Nakita ng Panginoon na napakasama ng tao sa lupa at ang bawat haka ng pag-iisip ng kanyang puso ay palagi lamang masama. Nalungkot ang Panginoon, nagsisi ang Panginoon at kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Kaya sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang mga tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, ang hayop, ang mga humagapang, ang mga ibon sa himpapawid sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Subalit si Noah ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Ayon sa Genesis chapter 6, verse number 1 hanggang verse number 8, ito yung, kung baga pwede nating sabihin, ito yung tinuturo ng Bible na yung kasamaan ng sangkatauhan. Kung paano ang mga anak ng Diyos, now, sino yung mga anak ng Diyos? Sino yung mga anak na babae ng tao? At anong uring buhay itong mga anak ng Diyos? At bakit sinabi ni Moses, anak ng Diyos? Hindi niya sinabi, anak ng mga tao. So itong anak ng Diyos, or mga anak ng Diyos, sa Genesis chapter 6, ay matutuklasan natin kung babasahin mo yung Bible. For example, nung sinulat ni Moises yung Genesis, merong naunang aklat na nasulat before sinulat ni Moises yung Genesis. Bagamat yung Genesis ang pinakaunang aklat sa Biblia,
yung mga pangyayari, nung sinulat ni Moises ito, meron nang pong naisusulat na banal na kasulatan before nagsulat si Moses. Anong book ang pinag-uusapan natin? Ano yung pinakaunang book ng Bible na naisulat before Genesis? Alam ba ninyo? Hindi Acts New Testament yon. Ito, Old Testament. So, ang aklat na yon ay Job. Yung aklat ni Job. Sapagkat yung kasaysayan ni Job nangyari sa kapanahunan ni Abraham, Isaac at saka Jacob. Si Moises, mamaya pa siya lilitaw. Pagkatapos ng sila ay maging alipin sa Ehipto. So, yung kasaysayan ni Job o yung istorya ni Job ang nagbibigay saysay kung sino yung mga anak ng Diyos na pinag-uusapan ni Moses. So, kung pupunta tayo sa aklat ng Job, Job chapter 1, verse number 6, doon natin makikita kung sino itong mga anak ng Diyos. So, Job 1:6, isang araw, ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon. At si Satanas ay dumating din ng kasama nila. So itong mga anak ng Diyos ay mga anghel. Mga anghel yan na nilikha ng Diyos. So tandaan natin, ang Diyos ay naglikha ng mga bagay na nakikita, ganon din nilikha ng Diyos yung mga bagay na hindi natin nakikita. At itong mga anak ng Diyos, ayon sa aklat ng Job, ay nagpakita sa harapan ng Diyos kasi sumama rin doon si Satanas. Si Satanas ay isa ring uri ng mga anghel. Alam niyo ba kung anong uri ng anghel si Satanas? Siya ay cherub. So, sa mga anghel, may mga anghel na 2 ang pakpak, 4 ang pakpak. Yung mga seraphim, 6 ang kanilang pakpak. Mababasa mo yan sa Isaiah chapter 6. Nung nakita ni Isaiah ang kalangitan, at nakita niya yung mga anghel, ang tawag niya doon, mga seraphim. Ibang uri ng mga anghel yon. Sabi niya, 6 ang kanilang pakpak. 2 nakatiklop sa kanilang mata, 2 nakatiklop sa kanilang paa, at yung 2 ay ginagamit sa paglipad, at sila ay lumilipad sa trono ng Diyos at nagsasabing, banal, banal, banal ang Diyos. Sa Bible, merong mga anghel na walang pakpak. So, anyway, sa aklat ng Job, doon natin makikita na yung mga anak ng Diyos ay mga anghel. Kaya nung sinulat ni Moises, yung kanyang aklat na Genesis, tiyak na binasa na ni Moises yung aklat ni Job. At yung pariralang anak ng Diyos o mga anak ng Diyos ay alam ni Moises mga anghel yon. Now, bukod kay Job, kung babasahin mo yung bagong tipan sa aklat ni Jude, o yung sa Tagalog, Judas, pero hindi ito si Judas Iscariotes, Jude sa English, ganon din ang report ni Jude. Sabi ni Jude sa chapter 1, verse number 6, at ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan, ay ginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan, sa pinakamailalim na kadiliman, hanggang sa paghukom sa dakilang araw. Jude chapter 1 verse 6. So, si Jude, alam niya kung anong ginawa ng mga anak ng Diyos na anghel. Sa Genesis chapter 6, iniwan nila ang kanilang original na kalagayan, yung kanilang sariling tirahan, iniwan nila yon at sila ay nakipagtalik at sa mga anak ng mga babae ng tao. At anong naging resulta nito? Well, balik tayo sa Genesis chapter 6. Ang sabi ng Bible, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yon. So, ang naging resulta nito ay isang uri ng mga tao na higante. So, sa Bible, maraming mga higante sa Bible. Naalala niyo si David?
Sino yung higante na pinaslang ni David? Si Goliath. Siya ay 9 feet. Biro mo, 9 feet tall. Mas matangkad pa yan sa basketball player. Mga 6 feet, 7 feet. Si Goliath ay 9 feet. So malamang si Goliath ay isa sa lahi ng mga pangangalo niya ng mga anak ng Diyos na anghel sa mga anak ng tao na babae. At itong mga higante na ito ay makikita mong palaging kaaway ng Israel, palaging kaaway ng Diyos. Kumbaga, wala talaga sa plano ng Diyos. Hindi naman sila nilikha ng Diyos sa kanyang wangis o sa kanyang imahe katulad ng tao. Ito ay pagsasama talaga ng matitigas na ulo, mga pasaway na tao at mga pasaway na anghel. Now, ang question, bakit nais ng mga pasaway na anghel na makitalik at magkaroon ng ganitong klaseng uring mga tao sa buong daigdig? Bakit? Ang dahilan ay Genesis chapter 3 verse 15. Tingnan mo ang Genesis chapter 3 verse 15. Pakinggan nyo ito. Sa Genesis chapter 3 verse 15, kinausap ng Diyos ang ahas at sinabi ng Diyos sa ahas, verse 15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At ang iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ay dudurog sa iyong ulo at ikaw ay dudurog ng kanyang sakong. So meron palang binhi ang Diyos na nais niyang isugo, ipadala sa mundo upang maging ating tagapagligtas. Ang pangalan niya ay Jesus, si Yesu Kristo. Siya ang binhi ng Diyos. Nawawasak sa binhi ng ahas o sa ulo ng ahas. And so, may pangako ng binhi. Kaya yung mga anghel na pasaway, mga anak ng Diyos na anghel na pasaway, nais nilang wasakin ang pangako ng Diyos na magpapadala siya ng binhi sa pamamagitan ng pangangalo niya o pakikiapit sa mga anak ng babae, anak ng tao na babae, upang lahat sila ay mataniman ng binhi ng mga pasaway na anghel ng Diyos. At sa ganon, hindi matupad ng Diyos ang kanyang pangako na magpapadala siya ng isang tagapagligtas. So, gaano pa ka-successful ang mga pasaway na anghel na yan? Well, kung alam mo yung Bible, alam mo kung ilan ang pumasok sa arko. Halimbawa, merong bilyong-bilyong mga tao sa lupa nung kapanahunan ni Noah. Sa kapanahunan natin ngayon, alam natin, meron tayong mga 8 or 9 billion na mga tao sa mundo, no? Halimbawa na lang 8 billion ang mga tao sa mundo sa kapanahunan ni Noah. Ang naligtas lamang at ang sumunod sa Diyos at ang nakinig sa Diyos at nagsisit sumampalataya sa Diyos at pumasok sa arko ay 8. Ibig sabihin, mas higit pa ang maraming pasaway at makasalanan at ayaw makinig sa Diyos at rebelde sa Diyos kesa doon sa mga mananampalataya. Kaya muntik nang matanggal ang binhi na pinangako ng Diyos kay Eva at kay Adan. Muntik nang nawala ang kanyang pangako. Kaya yun, kumbaga, etong ginawa ng mga anghel ay attack. O di kaya sila ay gumawa ng paraan para masupil ang plano ng Diyos na magpadala ng tagapagligtas. At halos manalo na sila. Subalit, sabi ng Bible, subalit si Noah ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Amen? So, hindi ho pwedeng mangyari na magwagi si Satanas at ang kanyang kampo. Kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon, anuman ang disenyo ni Satanas para mawasak ka o masira ka or whatever, ay hindi ho magtatagumpay.
Hindi dahil sa ating sarili o dahil sa ating kakayahan, kundi dahil sa Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay na kay Kristo, napagtanto mo ang biyaya ng Panginoon na pinag-uusapan dito sa verse number 8. Subalit si Noah ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Kung alam mong ikaw ay makasalanang tao at ikaw ay nagsisi ng iyong kasalanan, tinanggap mo sa iyong buhay ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon Diyos, tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Ikaw, katulad ni Noah, ay nakatagpo ng biyaya ng Panginoon. Sapagkat lahat tayo ay makasalanan, tulad ng mga pasaway na mga anak ng tao, katulad din tayo, kasi makasalanan tayo sa mga anghel na pasaway. At kung tutusin, palagi nating pinipili ang mali, mas easy gumawa ng mali kaysa tama. Diba? Pero kung tayo ay tunay na magsisi at sumampalataya sa Panginoon, yung binhi na pinangako ng Diyos, yung binhi na pinadala ng Diyos o sinugo ng Diyos, kaya yung pangalan niya, Kristo. Ang pangalan Kristo ay galing sa Hebreo, Messiah. At ang ibig sabihin ng Messiah o Kristo ay pinili o hinirang. Siya, hindi po apelido ang Kristo. Jesus ang pangalan niya, ibig sabihin, Jehovah Savior. Ang Panginoong tagapagligtas. Jehovah Savior, Jesus. Or sa Hebreo, Joshua. Sa Greek, Jesus. Tapos, yung kanyang titulo ay Kristo o hinirang o pinili. Ibig sabihin, ang Panginoong tagapagligtas na pinili o hinirang ng Diyos. Kaya pag kilala mo si Jesus Christ sa iyong buhay, pwede ka magkaroon ng pag-asa ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan. At ang iyong mga pananalangin ay maaaring sagutin ng Diyos, hindi dahil sa ating pangalan, kundi dahil sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen! At siya ang dapat tanggapin, siya ang dapat sampalatayanan, siya ang dapat paniwalaan. Dahil siya yung binhi na pinangako ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15 na sinubukan ng mga anghel na burahin yung mga anghel na pasaway. Kasama na doon si Satanas. Pero wala silang tagumpay sapagkat sabi ng Bible, subalit si Noah ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Sa susunod na Monday, Lord willing, balik ako dito, pagpatuloy natin itong pag-aaral sa Genesis chapter 6 at doon natin makikita kung paano hinanda ng Diyos ang buong daigdig sa delubyo na parating. Nagbigay siya ng babala, nagbigay siya ng tagapangaral, pero ang tao at ganun pa rin ay napakasama at hindi sila nakinig at ipagpatuloy natin yung pag-aaral na ito. Pero sa ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kung nakatagpo si Noah ng pagpapala at biyaya galing sa Panginoon, tayo rin ay maaaring makatagpo ng pagpapala at biyaya galing sa Panginoon dahil kay Jesus Christ. Amen? Salamat po sa pakikinig ninyo sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat Lord sa mga oras na ito Lord, sa mga konting minuto Lord na pag-aaral ng salita ng Diyos sa Genesis chapter 6. At nawa po makita po namin ang kaluwalhatian ng Panginoon na kahit sino pa man ang umahad lang sa plano ng Diyos, sila po ay palpak. At ang tunay Lord na biyaya ay yung mga tao na nagpapasakop sa inyo Lord at kumikilala kay Jesucristo bilang tagapagligtas. At ano man ang layunin ninyo sa aming buhay, Panginoon, huwag po kaming maging hadlang doon sa inyong layunin para sa aming buhay. Bagkus, Lord, kami po ay matuklasan po namin kung ano po ang layunin ng Diyos para sa amin at ito po ay magampanan. Upang ang Panginoon ay mabigyan ng kaluwalhatian sa aming buhay, Lord. Bless niyo po kami alang-alang kay Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen.